Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Amara POV. Ayoko na. Suko na ako. Ilang oras pa lang akong nananatili sa bayan na ito, pakiramdam ko parang nag-straight to hell ang kinabagsakan ko. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ni Leon. Basta ganun daw ang gagawin niya sa akin at bubuntisin pa ako at hindi pa siya nakontento at talagang sinugod pa ako ng halik. Pilit kong kumakawala sa kanya pero masyado siyang malakas kaya wala akong nagawa kung hindi umiyak. Pero ang dipungan na demonyong lalaki ay hindi man lang naawa sa akin. Akala ko pa naman ay pupunasan niya ang luha ko at magiging mabait siya sa akin. Hindi rin pala. Mukhang kailangan kong i-level up ang acting ko sa mga susunod pa at dahil paniguradong hindi niya ako tatantanan. Gaya ng bili ni Mama, inihatid niya ako kung saan na magiging kwarto ko. Pagkapasok pa lamang namin sa loob, ay agad kong tinanggal ang sapatos ko at humiga na agad ako sa kama. Bakit pa ba ako mag-iinarte? Total, wala naman akong magagawa. At ang isa pa, pagod na ako. Gusto ko munang umidlip saglit. Pero ang magaling kong demonyong ex ay hindi pa ata tapos sa pambibisit sa akin. At ang isa pa, ang ganda din ng kama dito sa loob. Piling ko, nasa mamahaling resort or hotel ako. Canopy frame poster bed ang style ng kama. Yung may 4 na poste, tapos may kurtina pa. Kinuha ko ang isang unan at niyakap yun. Gusto ko munang umidlip saglit, pero ang magaling kong ex, ng magiging stepbrother ko ngayon, ay nandito pa din sa loob ng magiging kwarto ko. Sinabi ko sa kanya na lumabas na siya at isarado ang pintuan. Well, ang magaling na lalaki, isinarado nga ang pintuan, pero hindi naman siya lumabas at talagang tumabi pa ng higa sa akin. Talagang ayaw akong tigilan. Ano ba to? Nasa impyerno na ba ako? Siya si Lucifer at ang mga ginagawa niya sa akin ay initiation. Talagang okay lang sa'yo na tabi tayo? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi ng maayos na lumabas ako ng kwarto mo. Ang pungungulit na naman niya. Napabalikwas naman ako ng upo sa kama nang dahil sa mga sinabi niya. Ano ka, bata? Seryoso ka ba talaga? Bakit? Ano bang gusto mo? Lumuhod pa ako sa harapan mo at makiusap? Aba, siniswerte ka. Tumawa naman siya ng parang demonyo. Ano bang tinatawa-tawa nito? Wala namang joke sa sinabi ko. Swerte talaga ako, sweetie, kung luluhuran mo ako. Pero, next time na lang siguro yun. Dahil alam kong pagod na pagod ka pa. Siguro, yung makiusap ka muna ang gawin mo at umpisahan mo na. Pagkasabi niya noon ay kumindat pa sa akin. Napakunot naman ako ng noo sa sinabi niya. Hindi ko naman maintindihan. Swerte daw siya kapag niluhuran ko daw siya nang biglang may pumasok sa isipan ko. Yak, kadiri, ang lalaking to. Asa siya kung gagawin ko sa kanya ulit yun. Pero dahil kilala ko ang pagiging makulit niya, dadramahan ko na lang para umalis na siya dito sa kwarto ko. Sige. Pwede ko naman siyang pagsabayin, ang pagluhod at ang makiusap ng sabay, pero dito na lang sa kama. Kaya pumesto ako ng luhod sa kama at inilapat ko ang palad ko sa isa ko pang palad na nakaharap sa kanya na akala mo'y dadasalan ko siya. Please, mahal na butihin ng mayor ng bayan na to. Please, pwede po bang pagpahingahin mo muna ako? Pagod na ako, gusto ko na pong matulog. Bigla namang humagalpak ng tawa si Leon sa mga pinagsasasabi ko. Sweetie, hindi ako updated na komedyante ka pala ngayon. Ang comment ng demonyong lalaki sa mga sinabi ko. Shit, hindi umubra ang acting ko. Nakakahiya, kaya humiga na lang ulit ako. Nakakainis. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Narinig ko pa din ang pagtawa niya. Ang tagal maubos ng mga tawa na yan. Maya-maya ay sa wakas, naubos na din ang tawa niya
at naramdaman ko na lang ang biglang paghalik niya sa noo ko kaya napadilat ako. Tumayo na siya mula sa pagkakahiga. Okay, sweetie. Madali naman akong kausap basta be a good girl at magkakasundo tayo. Tumalikod na ito at naglakad papunta sa pintuan at lumabas na. Hays, mabuti naman at lumabas na din. Akala mo lagi akong sinisentensyahan kapag kaharap ko siya. Tumayo muna ako saglit para kumuha ng damit sa maleta ko na nandito na din sa loob ng kwarto ko. Alerto din talaga ang demonyo. Akalain mo, nandito na agad yung mga gamit ko na kanina lang ay naiwan ko doon sa sasakyan. Magbabanyo muna ako para makapagpalit na din ng mga damit. Pagpasok ko pa lamang sa loob ng banyo, ay wow, hindi rin naman pala masama ang pagkakatira ko dito. May bathtub lang naman dito sa loob ng banyo. Ay ang gara talaga at kumpleto pa may foam bath para kung gusto ko bang magbabad ay pwedeng pwede. Napaisip ako, ganito din kaya ang kwarto ni mama? Kung ako din si mama, baka lilipat din ako agad-agad dito kung ganito ba naman kaganda ang titirihan ko. Holy shit, ano bang pinagsasasabi ko? At saka parang kinalibutan ako. Kasama nga pala niya si Tito doon sa kwarto. Malamang may nangyayari sa kanila. Stop! Ano ba tong iniisip ko? Kinikilabutan ako. Hindi muna ako gagamit ng bathtub na yan. Sa shower area muna ako dumiretso at makaligo muna. Nang matapos akong maligo ay parang hiyang-hiya naman ako sa tuwalya na meron ako dahil nakita ko naman sa gilid ang pinaglalagyan ng puting tuwalya na akala mo talaga ay nasa hotel ako. Total naman ay kwarto ko na ito, hindi ko na ginamit ang lumang towel ko na dala ko. Kumuha ko ng isang puting bagong towel doon sa lagayan at iyon ang pinantapis ko sa aking katawan. Lumabas na ako sa banyo at ngayon ko palang napagmasdan ang kabuuan ng kwarto. Kanina kasi pagkapasok ko ay kama lang agad ang napansin ko at agad na akong humiga kaya hindi ko na appreciate ang ganda ng kabuuan nito. Literal na para talagang nasa hotel. May TV, may desk, may sarili akong banyo, may cabinet, at ano yun, may isa pang pintuan? Napaisip ako, bakit 3 pintuan? Yung isa ay pinto papasok at palabas ng kwartong ito, yung isa ay para sa banyo. Na-curious talaga ako at lumapit ako doon para buksan iyon para malaman kung ano ang meron sa pintuan na iyon. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita ko si Leon na nakaupo sa kama at wala siyang suot na pang itaas. I think nakasuot lang siya ng sweatpants. At dahil wala na siyang suot na pang itaas, ay kitang-kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Natakbo pa din kaya siya tuwing umaga? Siguro dahil maganda pa din ang katawan niya. Iyon kasi ang exercise niya. Maaga siyang nagising para mag-jogging tuwing umaga. Well, yun ang alam ko. Pero ewan ko na lang ngayon. Eyes on me, sweetie? Ang sabi niya. Kaya agad akong napaangat ng tingin sa kanya. Nagtama naman ang mga mata namin. My goodness, nahuli niya akong nakatingin sa abs niya. Napapalunok naman ako sa tingin na iginagawad niya sa akin ngayon. Bakit ba kasi masyado akong pakaalamera at binuksan-buksan ko pa ang pintuan na ito? So, it means ang pintuan na ito na nasa kwarto ko ay kakonektado sa mismong kwarto ni Leon. Nice! Good girl, sweetie. Talagang naligo ka pa bago mo ako pasukin dito sa kwarto ko. Ang walang kahiyahiyang sabi niya while placing his hand on his chin at may pagkagatlabi pang habang pinagmamasdan ako ng tingin mula sa kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Holy shit! Nakatapis nga lang pala ako ng tuwalya at bagong ligo lang ako. Basang-basa pa ang ibang parte ng katawan ko na naka-expose ngayon sa harapan niya. Kapag minamalas ka nga naman, akala ko kanina naka-jackpot ako sa ganda ng kwarto na to. Yun pala ay may pintuan na nakakonektado papuntang impyerno. Nagmadali akong bumalik sa aking kwarto at agad kong inilak ang pintuan na nakakonekta sa pagitan ng kwarto namin ni Leon. Sumandal ako sa likod ng pintuan at pilit ikinakalma ang aking sarili. It feels like something awakened inside me. Naramdaman ko na ito dati at tila nagbabalik na naman dahil sa kanya.
Literal na demonyo talagang binubuhay na naman niya ang nakakaalipin at makamundong damdamin sa katawan ko. Although I touch myself sometimes, pero iba ang pakiramdam kapag inaakit niya ako. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit kong ikinakalma ang aking sarili. Flashback. Nasa loob kami ng kwarto ko ngayon at ano pa nga bang gagawin namin? E di ano pa, ang maglaplapan ay ang maghalikan pala. God damn it, Clarissa. Nahawa na ako sa best friend ko kung paano magsalita ng kabulgaran. Paano ba naman itong boyfriend ko ay pasaway talaga at inakyat na naman talaga ako dito sa bintana ng kwarto ko. Leon, please, stop na. Baka magising at worse ay marinig tayo ni Mama. Ang pakiusap ko dito dahil sa totoo lang ay parang nangangapal na ang mga labi ko sa tagal ng halikan namin kanina. Kahit pa sabihin na mahina lang ang tunog na idinudulot noon ay napakalakas pa naman ng pandinig ni Mama. At kinakabahan ako dahil baka mamaya ay biglang katukin ako at magtataka yun dahil hindi naman talaga ako naglalak ng pintuan ng kwarto. Ngayon lang dahil gawa ng lalaking to. Hindi yan, I assure you, masarap na ang tulog nun ngayon. Ang sabi niya na tila, siguradong sigurado siya. Gaano ka ka-sure? Ang tanong ko naman sa kanya. Sure na sure. Ang confident naman na sagot nito. Paano? Sige nga. Ang tila hamon kong sabi sa kanya dahil talagang parang sigurado siya na masarap na ang tulog ni Mama sa mga oras na ito. Hindi tayo maririnig noon kahit sumigaw ka pa, I assure you sweetie, dahil binigyan ko siya ng headset kanina at sinendan ko siya ng mga music na pamparelax bago matulog. What? Hindi ako naniniwala. Ang sagot ko naman sa kanya. O sige, silipin mo ngayon si Mama Rose sa kwarto niya. Kapag mali ako, ay uuwi na ako. Pero kapag tama ako, inilapit niya pang maigi ang labi niya sa tenga ko bago ibinulong ang karugtong ng huling kataga ng bubuo na pangungusap niya. Kapag tama ako ay pagbalik mo dito ay next level na tayo, he said using his husky deep voice. Na naman, sa bulong pa lamang na ginawa niyang iyon ay nabasa na ako. I'm so wet down there. So, nagawa na namin ang first base, which is kissing, and second, yung paghawak at paglamas niya sa boobs ko. At shit, ang kasunod nun ay ang third, kung saan giving each other oral sex. Pero nang nag-search ako sa internet, usually, ang third at home base ay pinagsasabay ng gawin. Sobra ang kaba ko ngayon dahil hindi pa ako ready. Agad akong tumayo at lumabas ng kwarto dahil hindi ko na malaman ang gagawin ko. Paano kung totoong masarap na ang tulog ni Mama? Ay hindi pwedeng sabihin ko na lang nagising pa ito. Magsisinungaling na lang ako para umuwi na siya. Unti-unti kong ipinihit ang doorknob sa kwarto ni Mama. At totoo nga na natutulog na ito. May nakasalpak nga na headset sa kanyang tenga. At ang mas nakakapanibago ay may takip na ang mga mata nito na nakasuot ito ng eye sleep mask. Napailing na lamang ako at mukhang pinaghanda nito ni Leon ang gabing ito kaya pala siguradong sigurado siya. Naku, anong gagawin ko? Parang natatakot akong bumalik sa kwarto ko. Ang tagal ko atang nasa tapat ng pintuan ni Mama dahil natatakot talaga ako na bumalik sa kwarto ko at sobra ang kaba ko nang biglang may humawak sa balikat ko. Ano ba? Sa gulat ko ay napalakas ata ang sabi ko at agad naman niyang tinakpan ang bibig ko. Napatingin naman kami kay Mama na hanggang ngayon ay himbing na himbing pa din ang pagkakatulog. Nagkatinginan kaming dalawa. Lagot na. Paano pa ako makakapagsinungaling sa kanya? Siya mismo nakita niya ang mahimbing na tulog ni Mama. Tinanggal niya ang palad niya na pinantakip niya sa bibig ko. Pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin habang unti-unti niyang isinasara ang pintuan ng kwarto ni Mama. Napalunok naman ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin at pagkatapos niyang magtagumpay na maisarado ang pintuan ni Mama ng tahimik ay kumagat-labi pa siya bago sabihing, "Tara na sa kwarto mo, sweetie." Hila niya ang kamay ko pabalik sa aking kwarto at halos makaladkad na ako sa bilis ng paglalakad niya at sa isang iglap
ay nasa loob na agad kami. Siya ang nagsarado at naglock ng pintuan ko. Nakatayo kami pareho sa may tapat ng kama ko nang muli na naman niya akong kabigin para gawaran naman ng isang mapusok na halik. Tumigil siya saglit at tumingin sa mata ko pero hindi ko napaghandaan ang sunod na ginawa niya. Nagulat ako nang bigla niyang hinubad ang suot kong t-shirt. Hindi ko napaghandaan yon. Ang bilis ng pangyayari. Nahihiyaman ay wala na akong magagawa. Natanggal na niya at ngayon ay nakabra na lamang ang suot ko sa pang-itaas. Buti na lang nag-continue kami ng paghahalikan at medyo nabawasan ang hiya ko. Iginiya niya ang katawan namin paupo sa kama habang walang tigil ang mga labi namin sa paggalaw at ang mga kamay niya ay nagsisimula ng humimas ng katawan ko. Hindi ko mapigilan ang pag-ungol nang simula niyang himas-himasin ng katawan ko. Ang init ng mga palad niya. Actually, pakiramdam ko ay ang init na ng buong katawan ko ngayon. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na mali ang ginagawa namin. Mali na pinagbibigyan ko siya. Mali dahil isa itong kasalanan. Dahil base sa paniniwala sa aming relihiyon at paalala din ng mga nakakatanda ay tanging mag-asawa lang ang pwedeng gumawa nito. But somehow sa mga oras na ito, ang pakiramdam ko ay tamang-tama lang ang ginagawa namin. Dulot ng init, sarap at kakaibang damdamin na pinaparanas niya sa akin. Why does it feel so right to do the wrong thing? Tama nga ang sabi ng best friend kong si Clarissa. Masarap talaga ang bawal. Humingi pa ako ng advice kay Clarissa tungkol sa bagay na ito. Pero wala naman ako mapala sa gaga kong best friend. Dapat daw ay maging proud pa ako kung sakali man si Leon ang makakauna sa akin. Like talaga, ganun ba talaga kapag may karanasan na? Dati naman ay hindi siya ganung magsalita. Pero simula nang may mangyari sa kanila na kanyang jowa, ay parang naging masyado na siyang bulgar. Alam kong hindi tama ito, pero hindi ko mapigilan na hindi masarapan sa mga ginagawa niya. Bago ang pakiramdam na ito sa akin, kahit kailan ay hindi ko pa ito nararanasan. Kung tutuusin ay pwedeng-pwede akong tumanggi. Pero hindi ko na din makilala ang sarili ko at kung bakit hinayaan ko na nasa ganitong ayos na kami ngayon. Tila napapaso ako sa init ng mga labi niya. Pero yung paso na gustong-gusto kong ulit-ilitin dahil ang sarap sa pakiramdam. Bahagya pa akong nagulat nang maramdaman ko ang kanyang kamay na nasa pribadong parte ng katawan ko. Pero parang nakukonsensya ako dahil maling-mali ito, kaya hindi ko mapigilang sabihin sa kanya na, "Pwede ba, wag mo na Leon?" Ang mahina kong bulong. Tumigil siya ng paghalik sa labi ko, kasabay din ang pagtigil ng paghagod niya sa pagkababae ko at tumingin sa mga mata ko, pero ilang saglit lang ay tumango ito at gumisi. Sa wakas, postpone muna ang gagawin namin. Back to present. Nagmadali akong bumalik sa aking kwarto at agad na inilak ang pintuan na nakakonekta sa pagitan ng kwarto namin ni Leon. Sumandal ako sa likod ng pintuan at pilit kinakalma ang aking sarili. It feels like something awakened inside me. Naramdaman ko na ito dati at tila nagbabalik na naman dahil sa kanya. Literal na demonyo talaga, binubuhay na naman niya ang nakakaalipin at makamundong damdamin ng katawan ko. Although I touch myself sometimes, pero iba ang pakiramdam kapag inaakit niya ako. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit kong ikinakalma ang aking sarili, pero hindi ko maiwasan na maalala ang isang bahagi ng nakaraan namin. God damn it! Naalala ko naman kung paano ako naging sobrang utu-uto at sunod-sunuran sa kanya dati at mukhang balak na naman niya na muling ulitin iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa kong lunukin yung ano niya dati. Like ew, kadiri pala talaga ako dati. Bigla namang napatalo ng puso ko sa gulat nang may biglang kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Pero doon sa pinaka main door, hindi rito sa pintuan na sinasandalan ko kung saan nakakonektado sa kwarto ng demonyong si Leon. Shit, hindi ko ata nailak yun. Parang kinakabahan ako. Baka si Leon ang nakatok at talagang sinadya niya na doon dumaan
Dahil alam niya na hindi ko bubuksan ng pintuan na to kapag dito siya kumatok. Nak, si mama to, papasok na ako ha. Medyo nahimasmasa naman ako na si mama pala iyon. Masyado naman akong asyumera sa part na akala ko si Leon ang kumakatok. Napailing na lamang ako. Sige po ma, ang sagot ko naman kay mama. Tinanggal ko na ang pagkakasandal ng likod ko mula sa makasalanang pintuan na ito at naglakad na papunta sa may kama kung saan nakalagay ang damit na pampalit ko. Pumasok na si mama sa loob at may dala pa siyang pagkain. Inilapag niya muna ang tray sa may maliit na lamesa tapos bumalik sa pintuan para isarado iyon at naglakad pabalik at umupo sa may kama ko. Hinintay niya muna akong matapos sa pagbibihis bago siya nagsalita. Nak, pasensya ka na. Napagalitan kita kanina ha. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita at ayoko mapahama ka. Kaya gusto ko ay magkasama tayong dalawa. Dahil mas mapapanatag ang loob ko. Alam kong nabibigla ka pa din sa mga nangyayari dahil hindi ko agad sinabi sa'yo. Pero sana, bigyan mo ng pagkakataon ang Tito Ramon mo o kung ano man ang gusto mong itawag mo sa kanya. Pati na rin si Leon, napakabuti, napakabait at napakagalang na bata at parang tunay na rin na anak ang turing ko sa kanya. Pagbigyan or subukan mo sanang maging isang pamilya ang turing natin sa isa't isa. Nagpakawala naman ako ng isang malalim na buntong hininga. Gusto ko sanang isumbong ang kasinungalingan ni Leon pero hindi na siguro dahil hindi naman kami mga bata para ipaalam pa sa mga magulang namin ang iringan naming dalawa at ang isa pa sa paningin ni mama ay parang anghel pala ang demonyong lalaki. Gusto kong matawa sa sinabi ni mama na pagbigyan ng isang pamilya na turingan kani-kanina lang ay binabanta na nga ako ni Leon na bubuntisin daw niya ako. Di ang magiging labas kapag nagkataon dalawang pamilya na kami dito. Holy shit, ano ba yung naiisip ko? Balik tayo sa sinasabi ni mama. Siyempre, mahal ko si mama. Kaya kahit ayaw kong tumira dito, pero dahil request ni mama at sinabi naman niya ang mga dahilan niya, ay susundin ko ang gusto ni mama. Kaya nga ako nagbalik dito dahil nagsawa na ako sa Maynila at para magkasama na ulit kaming dalawa. Yun nga lang, hindi ko naman alam na hindi lang pala si mama ang makakasama ko sa iisang bahay. Umupo ako sa tabi niya at isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni mama at gusto kong maglambing sa kanya. I love you ma. Don't worry ma. This time, susundin kita. Hinawakan naman niya ang basa kong buhok at gumiti. Nasa na ba ang suklay mo? Ang tanong niya. Nahulaan ko na ang gusto niyang gawin kaya tumayo ako at kinuha ang suklay na nakalagay sa bag ko at ibinigay sa kanya. Tumagilid ako ng upo sa kanya para mapaharap sa kanya ang basang-basa kong buhok at sinimulan na niyang suklayin ito. Dinalhan na pala kita ng pagkain dahil alam kong pagod ka para hindi mo na kailangan bumaba at makapagpahinga ka ng maaga. At ang isa pa, para hindi ka na mailang, pero sana bukas anak, sana sabayan mo kami sa hapagkainan. Dahil dito, sabay-sabay kaming nag-aalmusal pati sa hapunan. Thank you ma, anong oras po ba kayo nag-aalmusal? 5:00 ng umaga. Napaharap ako ng tingin kay mama. 5:00? Ang hindi makapaniwalang balik na tanong ko sa kanya. Oo naman. Alam mo naman na sanay na ako magising ng maaga dati pa. At ang isa pa, maaga kasing naalis si Leon. Alam mo naman siguro na siya na ang mayor ng bayan na to. Kaya maaga talaga kami at sinasabayan namin siya sa pagkain. Holy shit. So ibig sabihin, kailangan kong gumising ng maaga para lang makasabay ang hinayupak na demonyong lalaki sa oras ng almusal. Like mukhang nasa impyerno na talaga ako. Nung nasa Maynila, mga 6:30 or 7 ng umaga ako nagising. Tapos dito, 5:00 talaga. Like ano to, military wake-up call? Hindi naman pwedeng tumanggi ako sa request ni mama at baka isipin na naman niya na hindi ako nakasupport sa love life niya. Kahit ayaw ko man, ay napilitan na lamang akong sumagot. Sige po ma. Subukan ko pong magising ng maaga para makasabay po ako sa inyo ng almusal.
at muli akong tumagilid ng upo at ipinagpatuloy niya ang pagsusuklay sa buhok ko. Hay nako talaga, mukhang maling-mali na bumalik-balik pa ako dito. Siya nga pala anak, di ba? Wala kang trabaho? Nagsabi na sa akin si Leon na pwede kang magtrabaho doon sa tanggapan niya. Muli na naman akong napaharap kay mama dahil sa sinabi niya. Grabe talaga, pati ba naman ang pagtatrabaho ko ay pakikialaman niya. Imbes na ang tanging poproblemahin ko na lang ay ang makasama siya sa almusal at sa gabi dahil buong araw naman ay busy ito sa pagpapatupad ng tungkulin niya bilang alkalde ng bayan na ito. Kung magtatagumpay siya sa gusto niya na magtrabaho ako sa kanya, ay wala akong choice. Kung hindi, pakisamahan siya 24/7. Oh no. Nagising ako ng maaga dahil sa alarm ng cellphone ko. Naiiyak kong pinatay ang alarm na isinet ko para gumising ng maaga. Kakainis talaga, nagsimula na ang pamamalagi ko dito sa impyerno. Yung ang ganda nga ng bahay na tinitirhan mo, pero lahat naman ng galaw mo ay kontrolado. Si mama naman, di na may damay pa ako. Pwede namang sila na lang ang sumabay sa pagkain doon. Total naman, sila naman ang sanay magising ng maaga. Agad na akong pumasok sa banyo para makapag-ayos na at sobrang nakakahiya naman sa mahal na alkalde ng bayan na to na kailangan pa talagang sabayan sa almusal. At nang matapos ako, ay agad na akong lumabas ng kwarto para magtungo sa komedor. Shit, ang laki pala ng bahay na to. San ba yun? Akalain mo, nagtour pa talaga ako para lang malaman kung nasan ang dining room. Dahil sa laki ng bahay na to, 4 lang naman kaming nakatira plus yung mga kasambahay pa pala. At sa wakas, nahanap ko na din pero ang 3 kong kasama sa bahay ay wala pa dito. Napatingin ako sa wall clock na nakasabit at late na nga ako ng 10 minutes. Bakit wala pa sila? Nakita ko naman ang isang kasambahay na sa tantya ko ay nasa mga late 50s ang edad. Naglalagay ito ng pagkain sa lamesa at nang makita niya ako ay agad niya akong binati. Magandang umaga po, Senyorita Amara. Shucks, nagulat naman ako sa tinawag nito sa akin at bakit alam na niya agad ang pangalan ko. Na-briefing na agad sila? Ang bilis naman. Lumapit ako dito at binigyan ko ito ng isang matamis na ngiti bago ako nagsalita. Hello ate, ano pong name ninyo? At saka, huwag niyo po akong tawaging senyorita. Sampid lang po ako dito sa pamamahay na to. Manang Emma na lang po ang itawag niyo sa akin, senyorita. At saka, huwag na po kayong mahiya at hindi rin po pwede na hindi po namin kayo tawagin na senyorita at baka mapagalitan po kami ni Senyorito Leon. Ay grabe talaga ang lalaking yun no? Ano ba yung sinasabi ni mama na napakabait? Baka mabait lang kapag tulog. Manang Emma, bakit po wala pa sila mama? 5:00 daw po ng oras ng almusal. Ang tanong ko dito. Bahagya naman itong ngumiti bago sagutin ang tanong ko. Nako, senyorita, napaaga po kayo ng konti pero hayaan niyo po, bababa na din ang mga yon. Usually mga 5:30 o 5:45 sila nababa. Ha? Si mama talaga. Sayang pa yung 30 or 40 minutes na itutulog ko. Talagang advance yung oras sa sinabi niya para hindi ako malate. Talaga naman lagi na yun ang ginagawa niya sa akin nung estudyante pa ako. Mga nanay talaga. Senyorita, ano nga po palang iniinom ninyo para maihanda ko na po? Kape, chocolate, or juice po ba? Hindi ako sanay na pinagsisilbihan. Nakakahiya naman. Manang Emma, ako na po. Nasaan po ba yung lagayan ng kape? Naku, senyorita, hindi po talaga pwede. Kami naman po ang malalagot kapag hindi po namin kayo inasikaso. Masasanay din po kayo. Ganyan din po si Mama Rose ninyo nung una. Pero kalaunan po, nasanay din naman. Pwera na lang po dun sa pagtitimpla ng kape ni Don Ramon. Ang pagpapaliwanag pa nito at talagang ichinika pa ang kaswitan ni Mama sa jowa niya. Ano po bang timpla ng kape ang gusto ninyo? Ang dagdag na tanong pa nito at talagang ayaw niya akong pagtimplahin ng sarili kong kape. With creamer at sugar po. Sinagot ko na lamang ang tanong niya. Tutal, wala naman akong choice at papagalitan daw siya ni Lucifer.
Sige po, senyorita, ihahanda ko lang po. Ang sabi nito at iniwan na ako dito sa tapat ng isang mahabang lamesa at bumalik na ito sa may kitchen area. Pinagmasdan ko ang 12-person dining table na ito. Grabe naman, ilan lang naman kaming nakatira dito. Sa bagay, mayaman nga pala sila, tapos nasa politika pa. San kaya ako uupo nang may biglang mainit at malapad na kamay na humawak sa balikat ko? Ano ba? Sa gulat ko ay napalakas naman ang sabi ko noon. Langya talagang lalaki na to. Lagi na lang akong ginugulat at ang malala ay ninakawan pa ako ng isang mabilis na halik sa pisngi at sabay hila sa isang kamay ko para pumwesto na ng upo. Pero in fairness, ang bango niya, parang naaakit ako. Ay, ano ba tong naiisip ko? My goodness, mukhang nauulit na naman yung mga ginagawa niya sa akin noon na tila ako'y isang bagay na lang na laging napapasunod kung saan pwesto niya gustong ilagay. As usual, tabi kami at ang magaling na lalaki ay tumingin muna sa paligid at ang walang hiya, ninakawan na naman ako ng halik at this time, sa lips ko naman. Leon! Ang protesta ko sa mga ginagawa niya. Walang hiya, nakakadalawang halik na agad. Bakit? Akin yan na. Ang sabi niya habang kagat-labi na pinagmamasdan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi pa man ako nakakainom ng kape ay tila nag-iinit na ang pakiramdam ko. Stop it! Ang suway ko sa kanya. Huwag ka nang mag-deny. Gustong gusto mo nga eh. Ang confident na sabi niya. Anong gusto? Pasalamat ka hindi kita isinumbong kay mama. Napakasinungaling mo. Demonyo ka talaga. Ang nanggigigil kong sabi sa kanya. Tumawa naman ito ng nakakaloko at halatang halata na peke lamang iyon. Lakas talagang mambwisit. Sweetie, ang demonyong ito ang magdadala sa iyo sa langit at saka, bakit namumula ka? At hindi pa ito nakontento. Inilapit pa niya ng maigi ang sarili niya sa akin para ibulong sa tenga ko ang susunod niyang sasabihin using his husky voice. I bet you're wet already. Stop it! Ang muling suway ko sa kanya. Langya, nauubusan ako ng isasagot. Wala na akong maisip nang biglang dumating na sina mama at si Tito Ramon. Hay, salamat naman. Bahagya akong nahimasmasan nang makita ko ang dalawa at umupo na sa pwesto sa mesa at binati pa nila ako ng good morning pareho. Napatingin naman ako sa katabi ko at aba, parang walang nangyari. At nagsisimula na itong magsandok ng pagkain na inilalagay niya sa pinggan niya. Ngayon pa lang, iniisip ko paano ako makakaiwas sa mga panunukso niya dahil sa totoo ay tama talaga ang hula niya. I'm really wet at kailangan ko na namang magpalit ng underwear kahit kapapalit ko lang. Si Leon ay isang malaking tukso. O tukso, layuan mo ako.